Dahil nga po mga idol, nabigyan ng Boston Celtics at ang Dallas Mavericks ng mahabang araw para makapagpahinga at makagawa ng mga bagong estratehiya bago ang NBA Finals, sigurado nga po na magiging 100% ready sila. Pero syempre, hindi rin naman nga basta-bastang ilalabas ng magkabilang team ang kanilang mga alas sa unang paghaharap, gayong kailangan muna nga po nilang pakiramdaman at obserbahan kung ang mga ginagamit na plano. Sa parte nga po ng Boston Celtics, wala rin naman nga sila masyadong babaguhin sa opensa at depensa. Katulad nga po ng mga nakagawian nilang estratehiya, target nga nila ang depensa ni Luka Doncic. Yes mga idol, plano nga nilang atakihin ang depensa ni Doncic sa pag-switch. Sa ganyang paraan, magkakaroon nga daw sila ng advantage. At kung sakali man nga pong hindi ito maging epektibo, dito na nga sila magre-react upang baguhin ang kanilang rotation. Pagdating naman sa team ng Dallas Mavericks, kagaya nga po ng mga ginagawa nila, ay magiging bread and butter na naman ang kanilang opensa, ang mga isolation plays ni Kyrie Irving at Luka Doncic. Bukod dyan, hindi rin naman dito mawawala ang kanilang mga ginagawang pick and roll plays na naging sobrang epektibo sa kanilang last series sa Minnesota. May mga ilang bagong offensive schemes rin naman ang ginagawa ngayon, gayong alam nga po nila na susubukan ng Boston na i-double team o triple team si Luka Doncic para lamang mapahinto at mapabagal ang ginagawang opensa nito. Ngunit kahit anuman nga pong gawin ngayon ng Celtics, imposible rin naman nga yung mangyari. Sa katunayan, mismong si LeBron na ang nagsabi sa isang podcast na hindi nga talaga kayang pigilan ng Celtics si Doncic, gayong kapag ginawa nga nila yan, mabibigyan nga nila ng oportunidad si Kyrie Irving na maghalimaw muli sa mga laro, at yan nga ang hindi dapat gawin ng Boston Celtics. Kilala rin naman nga niya si Irving, gayong sa pagbabalik pala nga nito sa final, sigurado nga po na magiging agresibo ito ng sobra sa buong 48 minutes at susubukan nga talaga nitong sumalaksak parati sa tuwing hawak nito ang bola upang sa ganon mabuwag ang depensa ng Boston para maging mas madali para sa kanya at sa kanyang mga kakampi na makagalaw sa kanilang serye. Sa kabilang banda naman, katulad nga po mga idol, at sa kabila ng pagkakaroon ng Washington Wizards ng mga magagaling na batang player, hindi pa rin naman nga ito naging sapat upang makaalis sila sa ibaba ng standings ng East. Kaya wala nga pong ibang choice ang kanilang team kundi gumawa muli ng panibagong move para maiayos ang kanilang lineup next season. At isa nga sa mga plano nilang gawin ay ang pag-trade na kay Kyle Kuzma papunta sa OKC Thunder kapalit si Josh Giddey at ilang draft picks. Well, matagal na rin naman nga pong naglalaro si Kyle Kuzma at bagamat man desente ang kanyang itinatalang stats at ginagawang performance, wala rin naman nga siya masyadong impact. Kaya nakapagdesisyon ang front office ng Wizards na ituloy na lamang ang pag-trade sa kanya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa OKC Thunder na nangangailangan ngayon ng isang magaling na player na tutulong kay Shai Gilgeous-Alexander. Kaya asahan na nga na isa ang ganitong klaseng trade scenario sa mga posibleng mangyari sa susunod na buwan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.